Another day, another adventure na naman tayo mga katropa. Lagi ka bang namomroblema sa iyong brake system ng iyong Baja RE o TVS King? Kasi lagi na lang nababawasan ng iyong brake fluid. Ganito lamang ang gawin mo mga katropa. Sa halip na magpaulit-ulit ka ng kapapalit ng rubber cap ng iyong brake cylinder, palta na natin ng buo ang iyong brake cylinder mga katropa. Ganito lang ang gawin mo kahit hindi ka na magpunta sa shop. Kalasin mo lang yung gulong mga katropa, yung kanyang nut. Gagamit ka lang ng 17 na sakit. Bago mo siya itaas, bago mo lagyan ng jack mga katropa, paluagin mo muna yung nut at iangat. Pagkatapos mapaluag yung mga nut, saka mo siya iangat at tuluyan mo nang tanggalin yung kanyang mga nut. Pagkatanggal mo ng mga gulong mga katropa, may makikita kang dalawang screw bolt. Tanggalin mo lang ito mga katropa gamit ang iyong star screw. Madali lang tong tanggalin mga katropa, hindi ka mahihirapan sapagkat maluwag lamang itong dalawang screw bolt na ito. Pag natanggal nyo na yung dalawang screw bolt mga katropa, matatanggal nyo na yung brake drum. Madali lang tanggalin yung brake drum mga katropa. Pagkatapos nyo matanggal yung brake drum, tanggalin nyo na rin yung kanyang brake shoe. Gagamit lamang tayo dito mga katropa ng plies para matanggal yung lock. Sa pagtatanggal ng lock ng brake shoe mga katropa, yan, ganyan lang ang gagawin nyo mga katropa. Ilalagay nyo lang yung pliers dun sa pinakalock, tapos pihitin nyo lang. Pihitin nyo lang ng konti hanggang sa tumapat yung kanyang pinakalock dun sa butas. Ganon din sa kabila at kusa nang matatanggal yung lock mga katropa. Pagkatapos yan ay tanggalin nyo na yung brake shoe. Pagkatapos yung tanggalin yung brake shoe, makikita nyo na talagang malaki na yung sira ng inyong brake cylinder. Pagkatapos naman yan mga katropa, yan, gagamit kayo ng 14 na sakit para matanggal naman yung bolt ng brake hose mga katropa na nagdurugtong naman sa brake cylinder. Pagka minsan mga katropa, yung bolt na yan ay mayroong size na 17. So pero karaniwan ay 14 yung kanyang size mga katropa. So, huwag nyong kalilimutan mga katropa na diinan yung brake pedal para hindi maubos yung inyong brake fluid. Pag nadiinan nyo na ng todo yung inyong brake pedal, pwede nyo siyang kalangan ng mga katulad ng screw, flat screw. Basta may maikakalang kayo dun sa kanyang brake pedal para hindi tumuloy yung pagtagas ng inyong brake fluid. So, yan. Gagamit sa pagtanggal naman ng brake cylinder mga katropa, gagamit lamang kayo dito ng digis na open. Tapos dahan-dahan nyo lang tanggalin yung dalawang bolt na digis dyan sa likod ng plate kung saan nakakabit yung inyong brake cylinder. Pag natanggal nyo na yung dalawang bolt, matatanggal nyo na yung brake cylinder. At ito naman yung papalitan natin. Bumili tayo ng bago na brake cylinder. Ito, may takip pa. Huwag nyong kalilimutan na tanggalin yung takip at ilagay yung kanyang pinakalock mga katropa. So yan, pag natanggal na natin yung kanyang takip ng bagong brake cylinder, ikakabit na natin yung bagong brake cylinder para maging maayos na yung brake system ng front wheel ng ating mga unit. Tiyakin nyo lang na maayos yung inyong nabiling brake cylinder mga katropa. Ayan, ikakabit na natin yung ating bagong biling brake cylinder. Sapagkat lagi na lang tayong namumroblema, magpaulit-ulit na pagtagas ng ating brake fluid. Kaya minsan, nag-aalala din na tayo kapag hindi kumakagat agad yung preno natin kasi tumatagas nga yung ating brake fluid kasi may sira na nga yung brake cylinder natin. Sa pagkakabit naman itong brake cylinder mga katropa, ibalik nyo lang sa dating pwesto, tapos ilalagay nyo lang ulit yung dalawang bolt
Yung dalawang bolt na DGs, hihigpitan nyo lang siya mga katropa. Madali lang ang pagkakabit nito mga katropa, ano. So kung paano, kung alin yung kung alin yung huli yung binaklas, yun naman ang una yung ikakabit mga katropa. So kung may mga power tools kayo, mas mabilis nyo magagawa yung trabaho mga katropa. So sundan nyo lang yung video, panoorin nyo lang yung video at matututunan nyo kung paano ba talaga ikinakabit yung ating brake cylinder, kung paano ginakabit yung brake shoe. At makikita nyo mga katropa na madali lang pala at kaya nyo palang gawin at hindi nyo na kailangan pupunta sa mga shop para magpapalit ng mga brake shoe o kaya ng brake cylinder. Ngayon mga katropa, sa pagkakabit naman nitong ating brake shoe, yan, itatapat nyo lang yung butas ng brake shoe, tapos ilalagay nyo yung lock, tapos itatapat nyo rin yung butas yung lock, tapos pihitin nyo lang ng konti, kahit pakaliwa o pakanan, pero kadalasan dyan mga katropa is pakanan, para hindi sumama yung kanyang pinakalock. Tapos tuktukin nyo lang yung pinakagitna nung ating brake shoe para umadjust siya sa pinakasagat, para hindi umipit yung ating brake drum. Kaya kapag nakita nyo mga katropa na wala nang kasabit-sabit yung ating brake drum, wala na siyang sabit, hindi na siya umihigpit, ilalagay nyo namang ulit yung dalawang maliit na screw bolt doon sa pinaka brake drum ng ating front wheel mga katropa. Huwag nyo kalilimutan na ilagay yung dalawang screw bolt, kahit maliit lang yon, napakahalaga nun sapagkat yun ang nag-stabilize ng ating brake drum mga katropa. So ayan, pagkalagay nyo ng dalawang screw bolt, pwede nyo nang ibalik yung ating gulong. Pwede nyo ibalik sa dati yung ating mga gulong mga katropa. O kaya naman mga katropa, ilagay nyo muna yung hose, ilagay nyo muna yung kanyang bolt. Huwag nyo kalilimutan yung dalawang washer mga katropa. Magkabila yan, may washer na parang tanso mga katropa. Yun naman ang pumipigil naman dun sa brake fluid para hindi siya mag-leak mga katropa. Pag nailagay nyo na yung bolt, pero huwag nyo tatanggalin muna yung ipit ng brake pedal. Yan, pag naikabit nyo na yung bolt, pwede nyo na siyang higpitan mga katropa para dire-diretso na yung paggawa. Mamaya i-bleed na lang natin para mawala yung hangin doon sa hose ng ating brake system. So pwede na natin ikabit yung gulong, yung front wheel, ilagay na natin. Yan, ibalik na natin. Yan. Sa pagkakabit naman ng gulong pabalik mga katropa, ganun lang yan. Magkabila lang, bago higpitan is magkabila para pantay yung kalapat ng gulong. Tapos para maiwasan yung tabingi, pag ibinababa nyo na yung jack mga katropa, ipantay nyo yung gulong para pag hinigpitan nyo yung mga nut, talagang pantay rin ang kaalay ng gulong mga katropa. So ayan, chinecheck din natin mga katropa kung may kalog na ba yung kanyang handle post. So ayan, ganyan ang ginagawa ko mga katropa. Ipinapantay ko yung gulong bago ko ibaba yung jack para pag hinigpitan ko is pantay na pantay rin yung kaalay ng gulong. Ayan. So higpitan lang natin ng konti, ibaba natin ng konti, tapos parang mahigpitan na natin mga katropa. Ayan. Pwede na natin higpitan, huwag niyong kalilimutan na higpitan yung mga nut, baka kasi kumalas yan kapag nakalimutan nating higpitan at mag-cause pa yan ng aksidente mga katropa. So pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung cover. May cover yan doon sa likod mga katropa.